Ipinagdiwang natin itong Agosto ang buwan ng wika. Pero ano nga bang totoong diwa nito? Alamin natin sa report ni Bea de Guzman. Ayon sa isang sawikain, ang di marunong magmahal sa sariling wika, masahol pa sa hayop o malansang isda. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At sa panahon ngayon, paano nga ba mahalin ang sariling wika natin? Wala, hindi ko pa maano. Ngayon wala na eh. Talagang mahal mo yung wika mo, mo ikahiyan. Gamitin mo para malaman nila na Pilipino ka. Nakasaad sa proklamasyon bilang 1,041 na ang isang katutubong wikang panglahat ay mahalagang kasangkapan sa komunikasyon, unawaan, kaisahan at kaunlaran ng bansa. Mahalaga ang naging papel nito para sa pagkamit ng ating kasarinlan noong 1896. Bakit Agosto ang taunang pagdiriwang nito ngayon? Dahil itinapat ito sa kaarawan ni Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang pambansa. Tayong lahat ay Pilipino. Bansang Pilipinas ang siyang itulo. Iba't ibang pakulo ang ginagawa sa mga paaralan ngayong buwan bilang paggunita sa ating kasaysayan at pagka-Filipino. Si Teacher Eileen, tuwang-tuwang makita ang kanyang mga estudyanteng nakikipagtalastasan. Napapansin namin na mahuhusay ang mga bata sa wikang English, pero dapat din natin silang turuan ng ating wika. Ang ating munang sariling wika ang ating ituro sa kanila dahil ito ang ating pangunahing wika ng pakikipagtalastasan ng komunikasyon sa ating mga kapwa Pilipino. Ayon sa Sentro ng Wikang Filipino sa UP Manila, ang wikang Filipino ay lente at salamin ng ating kultura. Ang pagkilala nito ay pagkilala din sa ating identidad bilang mga Pinoy. Ang hindi marunong mahalin ito, bakit masahol pa sa malansang isda? Ang tao lamang kasi ang binigyan ng Diyos ng kakayahan, kapangyarihan na mag-speech, magsalita. So, tayo lang yung may ganon. At kung hindi mo yun gagamitin at hindi mo gagamitin sa pagmamahal mo sa iyong wikang pambansa, ay ano yung magiging tingin sa'yo? Maraming inihandang mga aktibidad ang grupo para sa mga estudyante. Isa na rito ang Baybayin Workshop. Ang pagiging makabayan ay hindi lang dahil mahal mo ang bayan, kailangan kilala mo rin yung minamahal mo. Nagsisimula yan sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan. Kasama dyan ang mga salitang nabuo sa pagkakaisa ng ating mga ninuno. Kamukha ng baybayin, dahil conscious tayo na nag-i-exist ang baybayin, the more na dapat natin siya pakinabangan at gamitin pa. Paunla rin siya. Dahil nga kailangan sumabay din siya sa pagbabago para maging kapakipakinabang panglalo sa lipunan. Ang ilang mag-aaral, bagamat aminadong mas nasanay na sa Ingles ngayon, hindi pinapalampas ang pagkakataong patuloy na maisabuhay ang wikang Filipino. It's becoming an eye-opener po sa akin na kailangan ko po talaga siya gamitin in everyday use kasi syempre mother tongue ko po siya. Ang aking interest naman po ay naandun para mas mapalalim yung pag-iintindi natin sa wika natin. Paalala ng Sentro ng Wikang Filipino, ang wika ay likas na sumasabay sa panahon. Pero anumang ebolusyon nito, formal man o di formal, ay dapat nakasentro sa pagkakaisa. Ang pagmamahal at pagrespeto natin sa ating kapwa ay pagsasabuhay ng pagmamahal natin sa pambansang wika. Bea de Guzman, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.